Mariing itinatanggi ni Congressman Sandro Marcos ang paratang ng 18 self-confessed bagmen na kabilang siya sa umano'y tumanggap ng male-maletang ng milyong-pilyong pisong kickback mula sa flood control projects. Sinagot din ng kongresista ang alegasyong walang pondo ang General Santos matapos ang malawakang lindol noong isang linggo. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. We don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang ang tawag natin sa kanila. Ibinasura ni House Majority Leader Sandro Marcos ang mga paratang ng 18 self-confessed bagmen na siya ay tumanggap umano ng mga maletang may milyong-milyong pisong kickback mula sa flood control projects. Aniya, hindi na siya nagulat sa pagdawit sa kanya, gayon din sa iba pang mambabatas. Biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. Nang tanungin kung may plano siyang maghain ng kaso laban sa 18 tinaguriang Maleta Boys na nagpakilalang dating tauhan ni former Congressman Saldico, Is it really worth it? Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng publicity, wag na. It's really not. We're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these type efforts against the government. Ituloy na lang natin ang trabaho natin. Sa ibang issue, tinanong din si Marcos kaugnay sa aligasyong walang natanggap na pondo ang General Santos City para sa maintenance at operating expenses matapos ang mapaminsalang lindol noong isang linggo. Parang kwento-kwento lang yan. There's no such thing as zero MOE. There's no such thing as zero budget either. That's impossible. Saan mo yan narinig? Ipa-verify mo muna dapat. Giit ng kongresista, hindi maaaring ma-zero budget ang isang lokal na pamahalaan dahil nakalaan ng pondo para sa pang-araw-araw na operasyon ng gobyerno. Hindi, tinatanong kita. Di ba, as journalists, it's also our responsibility to verify the information that comes to us before we ask those who are being interviewed. Aniya, mismong si House Speaker Bogie D ay tumungo sa lugar ng mga apektado ng lindol at personal na nagpaabot ng tulong, lalo na sa General Santos City. Patuloy din aniya ang pakikipag-ugnayan nila sa mga mambabatas sa mga distritong apektado ng lindol para sa relief and recovery efforts. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.